pag-ibig, telas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pangaw, ay hinatang tulang awit sa paglayang minamahal. Ang patawad mo'y tagumpay na nagkikinig, ang bituin at araw niya kailan ang may di magtitigil. Luman ang araw ng walang pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang higaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. We praise you for this gathering today at the Asian Innovation Forum by Daily Tribune, and thank you for this chance to connect enterprises with opportunities for growth. We seek your blessings for a fruitful outcome. Guide our thoughts and actions for a positive impact. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. May our actions always reflect your love and compassion. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Daily Tribune's Asian Innovation Forum, since its inception 2023, has yielded immediate results. Over 1 billion pesos in completed B2B transactions, and more than 1,000 AIF certified graduates in less than a year since inception. Finding solutions to socioeconomic challenges using innovation and digital technology. With AIF, the Daily Tribune, one of the original signatories to the United Nations Sustainable Development Goals Global Media Compact, furthers the advocacy on poverty alleviation and sustainability. We continue to create an ecosystem that will allow you to grow and prosper as we innovate and technology continues to evolve.
Panahon na para tayo ay magsama-sama sa pagpapaunlad ng ating mga komunidad. Alam mo ba, may isang programa na layuning makapagbigay inobasyon na mas padaliin ang lumang sistema? Layunin na gawing maginhawa at pag-isahin ang bawat sulok ng ating mga komunidad. RePay Unlad Komunidad Campaign. Isang epektibong estratehiyang nagbibigay ng modernong sistema para sa kooperatiba at community organizations upang mas paunlarin ang komunidad. Digitalize na payment collections para sa HOA dues, fees at bills. Pagbibigay exposure sa ating mga lokal na MSMEs. At higit sa lahat, mas paigtingin na partisipasyon ng mamamayan. Bilang suporta ng RePay.ph, ang inyong lugar ay kasama sa layunin na maging mas sistemado at konektadong komunidad. Handa na ba ang iyong kooperatiba at organisasyon na maging bahagi ng inobasyon?
pakiisip ko yung kapatid sa sisip na hindi nila naman. So, value, nagiging mo sa sinig value. At ano nagtutulong sa isa sa mga tao, nagiging ito ba? So, sa sarili ko, magbasa sa piling natin, ano po sa sinig na ito sa mga mararami sa sarili. Alam na ito, 99.5% of the existence ay gusto nila ayoko na ituloy. Diba? That's why a lot of entrepreneurs hindi po natutuloy. And huwag naman po sana nangyari po sa atin. Sana, yung mga 20% at least na natutuloy po yung 5 years, sana isa po kayo. Sabihin mo naman isa ka doon. Sana isa ka doon. Isa mga lumalampas ng 5 years. Isang pag nangyayagosyo, pag lumampas ng 5 years, medyo mas stable na marami na nakakilala, marami na customer, medyo mas kasing concentration. Excuse me. We would just like to acknowledge the presence of Honorable Mayor Neil Andrew Mahon, who is in the Mayor. So, very nice action, no? Kasi, for example, hindi na dapat expectation mo. Ang laging tanong is, ano gagawin mo? Right? For example, sa pag-negosyo ka, lahat ng expectations mo, pagpasok mo lahat doon, hindi mo tuloy. For example, nag-hire ka, ang ganda na hire mo, ang galing, tapos mukhang maraming nagiging ka o galing yan. Tapos, what if nagka-problema sa pamilya, hindi natuloy? Siyempre, expectation mo lang nandun na. So ngayon, anong papasok is, ano gagawin mo? So yung expectation mo, dapat mag-shift ka agad. Instead na expectations, actions ka agad. Kasi ang buhay pag ninegosyo ko, ano po ito? Parang probensyano. Ano po yung probensyano? Ma-action, di ba? Kasi ganun yung yun. You need to handle your clients, mga customer. Kailangan mo i-handle yung mga supplier mo. Kailangan mo i-handle yung mga tauhan mo po. Kung meron kang business partner, you need to handle them. Ang dami po naman pwede gagawin. Ang dami po natin gagawin. No? That's why it's better, although mahalaga yung expectation, but it's better to move from expectation to action. Action agad, right? Oh, may problema ako sa tinagawin. Hindi natin pagkat ako, I need to move into action immediately.
Alam ko yan. Sa totoo lang po, sa buhay ko ng negosyo, pag nakuha mo po yung sinabi ko, from expectation to action, siguro pwede lang akong tumigil sa pagsasalita po dito. Kasi pag isa po yung napakahalaga na characteristic or karakter ng isang negosyante, yung marunong siya umaksyon. Okay? Pag nyo po yung sa puso nyo sa akin, bakit na akong tumigil eh? Kasi nagawa ko yung purpose ko. Kasi parang po siya sa online, nag-offer or magkakaroon ka ng napakagandang negosyo. Ganyan, yung mga tao nasa expectation stage na, di ba? Tapos, syempre, hindi sinasabi na, oh, wait ka nga, pwede hindi matuloy yung triado mo. May client ka, pwede hindi matuloy yan. Ang mga ganyan, that's why what I would like to share to you. Be ready and be open na pag nagnegosyo ko, dapat ready na ako sa action. Action yung buhay ko. Because yun po, yung magtutuloy sa inyo to keep your business afloat. Umaba na 5 years at umaba na matagal. Okay? Next po. Yan. So, you need to adapt because Filipino entrepreneurs is constant change. Kumataas yung presyo ng bilihin. Okay? Okay. At ano? Kumataas yung presyo ng bilihin. Yung mga tao mas nahihirap ang bumili ng mga produkto ng servisyo. Babalik ako na sa tanong, ano gagawin? Are you going to expect? Ay, hindi gagawin. Or, meron ko ang gagawin. Right? Magmamarket ka, maghanap ka ng kliyente, maghanap ka ng mga partner mo, right? So, kung nag-offer ka ng food, hindi masyado bumibili, hinihintay ka ng mga tao, pupunta sa sako. Ano gagawin mo? Right? Pupunta ka ba sa school? Pupunta ka ba sa opisina? Doon ka maghahanap ng mga kliyente? Or mag-expect ka na lang na pupunta yung mga tao? No. You need to take action. Tapos, may competition, right? What if ikan na? 2 years ka na, dinudumog yung negosyo mo. Tapos may nagtayo sa katabi mo. Ano gagawin? You have to be open na meron na pa ang gagawin. Pag may nangyari, meron ka gagawin. May gagawin agad. At isa po sa mga, that's why I focus more on action. Because yan po yung tutulong sa inyo na magtuloy kayo yung negosyo mo. You need to make a lot of action. And you need to do it very fast. Okay? The ones who are those who have to change have the advantage. Encourage learning new tools of serving fresh ways, no? Ako, I always encourage for businesses to always take action to improve their business. Okay? Next po ako. Ayan. Kasi usually, pag ano na, ay, wait lang hindi na pumupunta yung mga store. Hindi na pumupunta yung mga tao dito sa pwesto ko. Anong gagawin natin? Right? Ano po ba? Alam niyo po ba na last 2024, sino po dito bumibili ng mga produkto online? Madami. Okay. Alam niyo po kung magkano binili ng mga Pilipino sa online last 2024? That's $28 billion. Yes. So, tumatakbo ng more or less around $1 billion pesos. That's how much people bought products and services online. That's the amount of transaction. Ang tanong, ang pag-negosyo pa sa Pilipinas is still physical or halo na? Halo na. Physical. Kasi sa food, there are a lot of transactions. Ang tanong, yung trillion na yun sa napunta. Unfortunately, a lot of that are products exported from outside. Right? So sayang, because there are a lot of SMEs here na instead na, dito na lang ako. Kasi, imagine, yung parang yung kailangan ng produkto mo nandiyan. Pero saan bumili? Doon sa ibang bansa. Why? Because yung produkto na nasa malayo, nasa app. Okay, itinawag doon sa dalawang panto lang dati, 1970s, 1980s, 2000, yung mga tao naglalakad.
pupunta doon sa tindahan mo. Right? Ngayon, meron akong cellphone, tatabi ko, marami sa mga dito, TikTok, Facebook, right? So, ikatabi ko din ito matulog eh. Eh yung produkto nasa ibang bansa, hindi ko katabi ko. So, ano mas malapit? Yung dalawang kanto o yung katabi mo? Yung katabi mo, right? That's why, ito po sinasabi ko sa a lot of entities. We need shift. Kasi sana, meron tayong opportunity na yung mga negosyo natin, pwede natin ilapit dun sa mga kapwa natin Pilipino. Para instead na mapunta sa ibang bansa yung pera, pwede naman dito sa 99% na mga NFTs. Right? So, we would like to solve that problem. Okay? So, nandito yung retreat. We should help you with that. And, ano po, kaya ang sinasabi namin is, we're targeting mga communities, usually mga cooperatives, mga homeowners association. Kasi marami po dyan sa mga subdivision, sila din yung nagtitinda ng mga produkto. That's what we are serving. Kaya nga, yung retail, sabi na namin, yung initially, hindi naman ganun yung retail. Gumawa lang namin ng action. Kaya nakakausap namin na mga tao, kailangan namin ng ganito, kailangan namin ng ganito. So, anong gagawin? Adjust kami. Sino tanong ko, sige, ito po. Negosyante ka, may customer kayo, sino mag-adjust? Customer? Negosyante. Tama po ba? So, sa mga nag-aasal ko na negosyo, mga nag-negosyo, be willing to adjust for your price. Pero syempre, you still have to focus on your strength. Okay? Kasi baka naman nag-adjust ka, nagbago na yung negosyo mo. Diba? So, you have to maintain very important at very, sabi mo kanina about value, may value, may talaga yung pinaprovide natin. Okay? Now, these are communities that we are serving. And mga artists. So, communities yan. Sa mga nangyayari ko, yung mga nakausap natin, ang communities na yan, nag-grow sila faster because mas mabilis yung mga opportunities. We can empower entrepreneurs and communities with digital tools, payments, and smart transaction. And of course, to provide local commerce. Yung ang goal namin, dapat yung mga Los Baños, alam nila kung nasa yung mga negosyo dito sa Los Baños. Tama po ba? Kasi they buy from other sa ibang lugar, dapat dito. Kasi kapaalam mo yun eh, kababayan mo yun eh, di ba? So, parang problem, yung mga tao hindi na naglalakad kasi. Hindi na po yung nagiging, okay, meron dito, ganyan dyan, di ba? Hahanapin, ang unang hahanapin is nasa online. Right? So, yung problema, our goal, okay, we have good food sa likod. We can help you in terms of creating your online store. In such a way, you can give product observation online so that people from Los Baños will be able to see your products and services online. Because yung mga tao, sabi ko nga po, hindi na po tayo, kahit naman tayo, ako ang naligo, minsan hindi ako naglalakad ang maghanap. Right? Una ko hanapin should be, okay, the next one. So yun yung kausap ko namin, usually ito mga Nitay Laguna, South area, and the next one. So we're helping individuals, no? Sa mga nagda-download ko na, pwede ko kami patulong sa amin, pwede ko yung butang ko, pwede ko namin mag-download. At kung negosyante ka, we can help you set up your online store. Wala kong problema, if you are here right now, and you're starting, just let us know. We can give you, I think, a special promo, no? So that you can just get started with your online store. Our booth is there. Yung mga mawawala. Puntahan nyo natin mga doon later, no? Wala lang po kami pagkain doon. So, okay? Pero we can help you set up your online store. Okay? And, siguro po, before I do
would like to para sa mga nag-negosyo, sa mga plano ng negosyo, there are 3 things I would like to share. Action tayo. We need to start right now. Ang pagsisimula ng negosyo is not kapag meron ka ng kapital. Believe it or not, I would be very honest with you. Ang pag-negosyo, maraming sabi, pag may kapital na ako, mag-start ako ng negosyo. Maniwala po ba sa akin? Kahit ano magbigay sa iyo sa mundo ngayong araw, hindi ka na makapagsimula. Because hindi ka pa nakakapag-plano. Dapat magsimula ka na mag-aaral. Diba? Kung mag-negosyo ko kayo, pagsimula ka na mag-aaral, ito ang makapagpiliin ka, mga magkano ba yung titin ako. Kung alam mo na yung presyo, kung magkano yung produkto mo, dapat pagkalala mo na kung magkano mo ibibenta. Para pag may isa yung pera na nakuha ka pa, you can already start asset. Okay? So, this is very important. No? Kami po, kami nga po, we're helping businesses. We're also helping communities. Meron po mga cooperatives, mga subdivisions, or community, we can actually provide solutions. Just approach us na sa natin. So, yung tatlong ano po natin, number 1, we need to take action. Pag nakapagsimula ka, we need to adapt. Okay? And lastly, pag nag-a-adapt ka na into yung galang ng mga tao, you need to have people na makakasama mo. Okay? You need to do it. Kasi pag may negosyo ko sa ako kanina, hindi pwedeng ikaw lang yun nakakaalam. Kapag marami kayo, okay ka nga, baka yung business partner mo, hindi mo pa nalapitan sa ayan. Right? Baka yung, ikaw, anong tinitinda mo? Ito tinitinda ko. Ito tinitinda ko. Alam mo, for example, nagtitinda ka ng burger. Ngayon siya, nagtitinda siya masarap na juice. Di ba? Anong partner tayo? Magkano kayo sa'yo? 50, sa akin 50. Combo natin as automatic package. Ganun, right? You need to look for people na makakasama mo. You need to build it together. Again, dito po, yung tanong lagi is, pag may nangyari, ano gagawin ko? Okay? Hindi naging okay, mamuhunan ka, so alamanin ano gagawin ko. We always have to start, innovate, and of course, look for people that you can makasama ko in building it together. Okay po ba yun? Third thinking. Yun lang po, maraming salamat sa Francis. Hopefully po, ulit po sa discuss ni Brian sa marketing director ng Bouquet Solutions. Ayan po. Ngayon naman po, since nandito na po, ating mayor na ating namin po sa si Honorable Mayor Neil Andrew Loco.
nyo, usap po kami kanina, andito po yung ating mga kaibigan, kasamahan po namin yung sa UP. At ito din po, yung publisher, yung ating ng daily review, matagal na po namin kasamahan po sa aming sa pamilya, at siya po, graduate din ng UP, ng University of the Philippines, at siya po, tuturo rin ng public school. Kaya po siya, gusto niya ibalik, kasi ang nagpaaral po sa tao na ito ay bis ng taong bayan. Para po ito, sabi ko po nun, bakit po tayo nasa public service? Sapagkat ang nagmusmus po ng pag-aaral ko, actually po, buong pamilya namin, ang father ko, gagawin ng mo, ang mother ko, lahat ng mga kapatid, University of the Philippines. Kaya po kami, tumatanaw po kami ng pagkatanaw sa inyo, sapagkat kung hindi mo iniskusan ang pag-aaral namin, quiz ninyo, hindi po kami makakapagtapos. Kaya po, pasalamatan po natin, dito po, produkto ng public school, dito po, si Mr. Willie Hernandez. Publisher, president po, presidente ng daily review, ito po ang number 1 na channel dito sa Pilipinas, lalo na po sa online. Nakita niyo ba yung daily review? Yan po ang isa sa nangunguna na dyaryo sa buong Pilipinas, lalo na po sa online. Kaya pag makita niyo po, meron yung like, follow, and share. Yung kanila sa Facebook, i-follow nyo na yan para updated kayo sa lahat ng nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Pero kaya kung tayo nandito ngayon, pasalamat tayo, marami tayo natutunan, andito po lahat ng ating mga speaker, gamitin po natin ang pagkakataon ngayon. Alam mo, gusto kong batiin, hindi lang po yung mga kababayan natin dito sa Los Baños, but alam mo po, live stream tayo sa buong mundo. Ito po TV international po. Kaya po, binabati ko rin po ngayon, hindi lang po yung mga Los Baños na nandito, po dito po sa atin, pero lahat ng mga Los Baños na nanonood sa Amerika, sa Asia, sa Europa, sa Africa, sa buong mundo. Bumagi naman mo kayo. Sabihin nyo, hep hep! Gutom na naman. Gutom nyo na kayo eh. Pero mag-register mo kayo, meron po tayo mag-book dito. Gamitin nyo po, pag-aralan nyo, kausapin nyo po, meron po tayo dito mga sa registration po, magtanong po kayo kung paano nyo mag-register, kung paano kumuha ng mga servisyo ng ating mga partner dito ng mga institution sa finance at sa ating sa micro, small, medium enterprises. At gamitin nyo rin yung pagkakataon, dito po lahat ng ating mga speaker, mag-tanong na po kayo ng mga tanong. Ano po? At bago po tapos, balita sa inyo, magkakaroon po tayo dito. Sino mga tagabangbang dito? Mga tagabangbang. Hep hep! Yung mga tagabaybayin, sino dito? Naku, kailangan na ako sa kapitana. Hep hep! Meron po tayong proyekto, yung heritage po. Dito sa bayan, sa mga gusto mo namin pagsisiglayin. Kaya po namin nagkakaroon tayo ng seminar dito, yung negosyo sa atin. Nais namin ang pasiglayin negosyo. Dadala mo tayo ng mga turista dito. Sinasabi ko naman sa inyo, basta may turista, meron kita. Kaya dadala mo namin dito, ayusin natin yung ating heritage mo, dadala mo tayo ng mga tao dito sa atin sa populasyon para po sumikla, lumakas, at gumami po ang ating negosyo. Kaya po napakalaking ng mundo, hindi na dito ng daily reviews, nakikita po ang ating kasama sa UP, Dr. Public School, si Mr. Willie Hernandez, at kanyang buong team dito kalakalakan natin. Hindi ko na ho papatagalin at gusto ko ipaalala sa inyo, nagturo po sa atin ni Governor Sol, meron tayo dito
gamot, ng puti ng ulo, at kailangan niyo po ng medical assistance. Tulungan po namin kayo, medical bill, hospital bill, at saka po, medicine bill, wag lang, miracle bill. Sabi, tutulungan na sa sagutin po natin kung kinakailangan. At wag lang, water bill. Pero basta medical, hospital, medicine, tulungan po namin yun. Kung kailangan po yan, sagutin po natin lahat yan. So yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat po. Abante, Quilipidion, Abante Los Baños, Abante Laguna, Abante, Bansang Pilipinas. Maraming salamat. Member na rin po kayo ng aming pamilya. Ito ang pwede. Alright, ayan. Binibigay na po ang bill ng United Nations Sustainable Development Goals kay Mayor Neil ating robot. Palakpakan po natin ulit si Mayor Lobo. We call our speakers, Mr. Ventura, Junior, and the Circle for welcome.
ba po? Sure po kayo? Ang dami namin yung sa Las Manos. So, baka wala lang din alam. So, nangyari po, nung nagbigay ng ayuda ng pandemic, sa Gcash po binigay ang pera. So, yung customer po namin na dapat umaasa sa mga tindahan para ipadala yung pera, kunin yung pera, ay natutunan po sa sarili na nila yung gagamitin nilang bayad. So, ngayon po, nagbago din po yung services ni Maya kasabay mo. Ang ginawa po namin, nag-launch po kami ng Maya Business, or Maya Negosyo dati. So, yung Maya Business design for MSMEs. Sa risk award, yung mga sa vendor connecting, so mga po, ito ano yung meron kami sa mga vendors na tingin nila sa mga public market yung pag-aaral or pinamamahalaan ng mga government engineer. So, next slide po, ayan, ang vision po ni Maya is tulungan po lahat ng Pilipino either for personal use or for business use na magamit ng digital technology for growth of business natin sa mga lifestyle natin. So next slide po, meron kami, okay, dito sa pa. So yun yung apat na main products sa services ng IIB. Meron po kami naman sa pag-wiring, ang malalaking negosyante po yan. Meron po kami naman sa pag-wiring. Kanina po, yan naman sa pag-wiring. Maya na po kami, sir. Dalawang po yung Maya. Meron po yung consumer Maya. Meron po Maya Business. Yung team po namin, kami po yung namamahala at tumutulong sa mga agents namin sa paggamit ng Maya Business. At yun po yung partner yung pinatawag po namin na MSME Banking. Okay? So, baba naman po ang consumer banking. Within the consumer wallet, nandun po yung savings namin. Sino po may savings sa banko? Meron po ba? Yung iba po, wala po ang tulog dito. Kasi ko lang po yung sino po may savings sa banko? Meron po kaya lang. Taon-taon po yung nagagawin ng interest naman po. Okay, lapit ang sukat yun. Alam niyo po ba kaya ito? Meron po kayo yung consumer wallet. Pwede po kayo mag-earn up to 14% interest per year. Tapos yung interest rating nito, daily kumikita sa wallet. Kunyari po nag-earn kayo ng 4 pesos, papasok ito savings mo, nag-earn kayo ng 10 pesos, papasok ito savings mo. Sobrang convenient po, sobrang dali yung kayo nalaman kung kumikita kayo or hindi. So isipin lang po gagawin natin, tulong po tayo na kami na mabayas. Okay po? So next slide. So kwento ko lang po, si Maya po, iba po yung nakakawa ng mga services, doon po sa Smart Money. Smart Money, yun po yung ginigit sa loob ng mga smart SIM card ng mga retailer. Next question, sino po nag-load sa tindahan nila? May e-wallet, retailer wallet, di ba ba nag-load po kayo? So doon po nag-load yung Smart Money, tapos naging Smart pa po lang siya, naging Maya, and eventually po, 2022, nag-load po kami ng rebranding, naging Maya na po siya. Okay po? So, pag may tanong po kayo mamaya, i-case na kayo, i-iiyak ko kayo, wala po minyo sa ito. Tulog po kayo pasama, tutulungan po kayo ng matagdawanan po ng mga business, libre, tapos kayo po kami ng mga small focus para sa oras po ng mga malaman po. Yan. Ito po ang lahat ng pwede nyo gawin kapag kayo po ay gano'n ng mga business ka. Sinong may Gcash? Taas po ng dalawang kamay ng isang paka. Yan. Okay. Kasi di ba dapat po pwede po isang tao. Okay. Para po siya Gcash. Pero meron lang pong pagkakaibang konti. Ito po yun. Yung send money po namin, Maya, kapag sa isa pang kamaya, libre po yun. Nagbibigay mo kami ng mas mura na bank transfer fee. 5 piso lang po. Pagkano po ang transfer fee sa ibang app? Dapat ako para may participation kayo. Magkano na? 12 pesos sa'yo. Yan pa. 15 pesos. Kumabde, baka po yung laki mo, 12 pesos lang. So, same ang naman, 15 pesos. So, yun po yung charge ng kanila ng either e-wallet or banko. Pagkabili nyo kayo ng mundo galing sa sarili wallet, papunta po sa ibang e-wallet o papunta po sa ibang banko. E-Maya po, subsidize po ng 10 pesos. 5 piso lang po. Galing po kay Maya Business, papunta sa pwede po papunta kay Gcash.
Pwede magpapunta kay GoLive. Pwede po pumunta kay Metrobank kasi ano po ba? So, kung po siya sa convenient na yung para sa inyo. Hindi nito po kailangan pumunta sa bangko, physically, para pumila, at magbibigay kayo ng pera para deposito. Napakadali na po kayo. Kailangan lang po para dumating ang buhay niya, buksan ko na po yung isip niya, kung ano po meron ng mga iway. Ayan, isang tayo. Tulungan namin kayo. Okay? Let's pay. Sino gumagamit ng Gcash para magbayad ng bill? Meron po ang rebate? Wala. Kami po magbibigay ko ng rebate 2 pesos. So, hindi lang naman sa Gcash yung walang rebate. Hindi mo po alam yun. GoTime, ShopeePay, GrabPay. Isa lang po wala ang may rebate. Kami lang po yun. So, okay? At saka po dapat po, Maya Business. Okay? Mura po yung load. Okay. Sino nag-load? Gamit ang e-wallet. May iba. May hindi Maya. May discount po wala? Wala. May charge pa. Okay. Sa akin mga discount ng 3%. So, gawin namin kung mas madali kayo yun. Kung isang daan po yung niloload nyo, nag-load, smart, nag-load po, dito, 97 pesos lang po yung mabawas na nyo. So, meron pang 3 piso na ticket. So, kung kayo po yung limit ka, nag-load, nililingin po ba kayo? Pag-pack of 100 pesos? Siyempre, di ba? So, halimbawa pag 2 peso, ikita po kayo ng magkano? 5 pesos. Eh, kung ginamit nyo po ibang iwalet, wala po kayo kikitain. Kasi may charge mo yung ibang iwalet ng 2%. 102 yun. So, 102 versus 97, at sa 5 peso difference, kung ito yung 100 pesos. Naman, kapag kita, akite. Nakagawa ka ng totals na. Ano na ba? Load, sakin na naman. 500 po. So, meron ka lang 35 pesos na kinikita sa akin. Sa 500 pesos. Sa ibang iwalet, wala ka. Kailangan mo magdagdag. So, yun yung advantage na meron po kayo Maya Business. Okay? Then, siyempre, lastly, sininayin mo kasi partner doon po kami ng DSD sa pag-implement ng PRPH. Yun pong kami yan sa PRPH. O, wala po. Kaya po kami nandito. Yung PRPH po, ginawa ko yung DSD nung kailan na po ng pandemic. Para wala po. Di ba po? Bigyan na sa'yo. At pininga po ng 100 pesos na itlog. Ito po, pero kayo ang daan. Gusto ko yan po ako, paano po? Magkano sa ito? 400. Bibigyan kita 500 kung nakakawalan ko ito na ito. Tapos may COVID pala ako. So, nakawa ka na. So, ginawa ko yung PRPH, cashless payment siya, para kapag bibili ang sa unahan niya, scan kita na. Okay. Pero bayan mo ito. Hindi po, nakagitas ako. Pero yung QR niya, Maya, pwede. Nakabank account ako yung QR niya, Maya, pwede. Yung tuwagan na yung PRPH. So, yun yung inisip ng DSD para mapabilis yung transaction na wala po nangyayari ang hawaan na sakit. Okay? Natanong ko kayo dito? O meron doon. O kayo ha? Ito yung PRPH natin. Actually, pwede na namin i-next. Yan. Ngayon po, lang yung ginagamit yung namin nagbabayad kayo ng bill, bumibili kayo ng load, may nagpapaktas na sa inyo, tumatanggap din kayo ng cashless statement, magkakaroon po kayo ng pinakawag na credit score. Tawagin na G-score na Gcash, sa mga banko credit score, sa mga financing. Hindi, magkakaroon po kayo ng pagkakataon na mapahiran inahin na dagdag na. So from minimum 500 pesos, maximum 350,000 pesos. So, kanina po yung pag-inalang ko kung meron ng dito, pag-aari ng store sa palengke. Meron po ba? Meron po? Stall owner sa market? Yun, si Ma'am. Hintayin po gusto kami this month or sa November po, iigon po kami sa mga public market ng Los Baños. Hinihilan po kami ng approval sa City Mayor's Office. So, pag-igot po namin sa inyo, papag-uploadin po namin kayo ng app namin. And after 1 week, meron po kami offer sa inyo. Special yun para sa mga nasa palengke. Wala na po gamit-gamit. Hindi na po kailangan makintay ng isang buwan, 2 buwan, 1 week po, meron na po yung offer sa kayo na pwede nyo dito pa ng negosyo. Magkano po yung offer namin? Starting po 1,000 pesos.
tinitingnan ka? Ano ba? Ano mo tinitingnan mo? Sabon ko. Yung 10,000 ko, ilang litrong sabon ko? Madami. Hindi ba? Pag may permit ka na, may rin ka na ginagawa sa bili ko na maraming sabon para nalulungan namin ang mga litrong. Ganun po siya. Okay po? So, ma'am, next slide. Yan. So, ano po kailangan gawin? Hindi lahat. Kung halimbawa ang pinasada po kayo magawa ng Maya business para may nagpagkita at nagpagpunan, yun po. Android naman po, hindi pa po available sa iOS. Isang component ID po na primary. Kung secondary po yung ID, dalawa ko dapat. Senior, PhilHealth, pero kung lisensya ka, kailangan ka yan. And then, kailangan ka mag-internet. Kung hindi ko kayo marunong mag-download, kung hindi ko kayo marunong mag-register, meron po kami boot sa likod, sa likod, patulungan namin. May libre pa mga kung ano. Okay po? May request lang po kami sa public market ng mga stalls. Hindi ko kami malulunod po kami maya. Request po namin, i-entertain po kami. Nipindihan namin ng maraming summers. So, hihingi na kami ng tulong sa market administration at ng malengke para makapag-notice na sa ganitong petsa, ganitong araw o sa bayan para tulungan kayo ng tawag. So, yun. Gusto ko i-share sa inyo. Very brief lang siya. Ang next step para sa inyo, punta kayo sa inyo. Okay po? Salamat po yun lang po. Alright, bago tayo tuloy. Tambay na dito sa Philippine Marina. More than that, meron po namin
Congratulations po. At i-continue na lang po ang pag-follow, pag-like, at pag-comment sa ating pages during the review. Okay, so yun ang first quarter. Ang susunod naman pong mapahagi sa atin at kaalaman at siyempre mga kapatuligan ay si Ma'am Eloisa Isi, Communications Head of SB Board, and representative po ni Sir Robert Castillo, President. Sama sila natin tayo kay Mr. Robert, a very supportive in front organization. Palakpakan natin sa Eloisa Isi ng SB Board. Hello po, magandang umaga, Miss Marcos. Ako po ay tulong po din ni Miss Marcos. Ako ay nag-graduate sa UPLB, katulad nila, ng Development Communications. Pag nanapit ako na ng taon sa prep, then po ako ng UPLB. Yes po. Ako po ay mula sa Small Business Corporation. Sino ang nakakakilala sa Small Business Corporation? Hindi. Pero pwede lang pwede industry kilala nyo. DDI. Ako. Ang Small Business Corporation ay isang ahensya sa ilalim po ng Department of Trade and Industry. So, ang aming po mandato sa Small Business Corporation, kami po ay nagpapautang. Nagbibigay po kami ng financing para sa mga may negosyo. So, maganda po ngayon, maganda po yung utang para lang tayo matutupag po natin. Sino may mga negosyo na hindi isang taon na? More than 1 year na. Yan, meron dito. Yan. So, yung mga nag-negosyo na nagpas sa isang taon, pwede na or qualified na po tayo maghiram mula sa amin sa Service Corporation. So, dahil po kami ay isang ahensya ng gobyerno, yung kung aming ang pinapautang ay pondo na ibinibigay po sa amin ng national government. So, ito po ay pag-utang mula sa atin, mula sa gobyerno para sa ating mga MFPs. So, ang aming tulong po, yan. So, ang aming tulong po na i-represent yung aming cash out program, ang aming multi-purpose loan. Tinatawag namin ang Rise Up program. So, under the Rise Up program, ay, kilala ko muna pala ang Marcos sa Small Business Corporation. Kami po ay kinreate noong 1991 under the Magna Carta for MSMEs. So, ang aming mandato, nagbigay po ng magpapautang para sa ating mga negosyo. At kami ay nandun sa Department of Trade and Industry. Kami po ay ang lending arm ng Department of Trade and Industry. Next po. So, under the multi-purpose program, national trade, sabihin, kahit anong klaseng negosyo, kahit anong industriya po yan, kahit anong sektor, pwede po tayo maghiram. So, kung ang ating po loan requirement ay hanggang 300,000, tayo po ay nag-negosyo ng pas isang taon pa lang. Doon po tayo sa micro multi-purpose loan. Under the micro multi-purpose loan, pwede po tayo maghiram ng 300,000, ang pinakamababa, 30,000. Kailangan lang po, meron tayo barangay business permit or barangay certification na tayo po ay nag-negosyo ng higit isang taon na. So, kung kayo naman po ay nangangailangan ng kampas ng 100,000, tayo ay nag-negosyo ng kampas ng 2 taon, maaaring utang hanggang 3 milyon, walang-wala tagal. Tayo po ay nagpupunta sa multi-purpose first timers. At kung tayo ay existing borrower, kung kayo po ay nakaputang na sa Small Business Corporation, mahal na namin kayo. So, tayo tawag po doon ay suki. So, pwede na po tayo. Kung tayo po ay makabayad ng ating na buwan, pwede na po ulit tayo mag-hiram or mag-apply for another loan. Next po. Yan. So, sino ba ang qualified? Sino pwede umutang? Unang-una kailangan tayo ay Pilipino. Siyempre, kailangan ng negosyo ay Pilipino. Kailangan po ang ating negosyo ay MSME. Ibig sabihin, hindi lalagpas ng 100 million ang asset size. Kailangan nito may business track record ng at least isang taon. So, paano natin yung business track record? Kailangan meron tayo 2024 na marriage permit. So, dapat po, pinaka-importante ang
Ay, next. Yan. So, yung loan features, pwede po umutang mula 30,000 hanggang 20 million. Ang walang ulat sa syempre po, walang collateral hanggang 3 million. Ang mas na 3 million, syempre, record po yung collateral. So, interest rate, importante. Paano naman interest? Kasi government loan po dapat mababa ang interest, diba? So, ang interest po namin, 1% per month, pero 8 years more, diminishing balance. Based on diminishing balance. Ibig sabihin, habang nagbabayad na tayo ng ating utang, ibinabanggap ko yung susunod na buwan ng interest doon sa ating natitira, sa outstanding balance, hindi sa principal. So, every month po, nagbabayad tayo, lumiliit ang interest na binabayaran. Kaya yun po ang ibig sabihin ng diminishing balance. May maganda po ba yun? Nandari ba? Kasi sa pautang na ako, di ba po? Marami po ba dito na mga nabibiktima? Hindi na nabibiktima, pero napipilitan. Umutang sa buhay. Magkano interest? Ay, ano si nanay? Okay nga nanay. 5-6 na o magkano nasa 30%, 20% naman. Hindi na kayo makakabangon mo. Ito po, 1% per month based on diminishing balance pa. Kadagdag. At pwede ito kahit magkano up to 3 years. So, nasa sa inyo, pwede isang taon, 2 taon, 3 taon kayo nagbabayad. So, yan, ito po yung sample, competition, bakit nasasabi ko na diminishing balance. So, kung nagbabayad po tayo sa iba ng 100,000, diba? So, pwede 100,000. So, kung compounded interest sa ito po, 1% per month, 1,000 per million. So, sa isang taon, 12,000. Tama po. Sa amin po, dahil diminishing balance siya, sa loob ng 12 months po, yung 100,000, interest na po siya ng 6,680. Kasi nga po, diminishing balance. Okay, so yung interest na po, sa utang ng 100,000, compounded, million lang sa isang taon na nabayaran ng interest. Sa amin po, 6,000 lang. So, halos na nangalakahan po siya. Okay, magaan po, di ba? Next po. Yeah, so anong mga requirements? Ang requirements ng internet, una, kailangan government issue ID. Alam naman na po yung sir kanina, yung mga primary IDs mo. So, kailangan po meron tayong government issue ID. Kailangan po may mayors permit po tayo kung makikutang po tayo ng lampas ng 100,000. Kung hanggang 100,000, kailangan po namin yung barangay business permit and barangay certification. Tapos, kailangan meron tayo yung litrato ng ating negosyo. Tatlong klase po. May signage. Ano yung signage? Karatula. Kailangan may karatula. Kailangan po mag-picture tayo ng ating mga tigatida. Kaya inventories. At mag-picture tayo ng ating assets. O mga assets na nagagamit sa pagnegosyo. So, ano ba yung mga assets na nagagamit sa pagnegosyo? Kung tayo ay may tindahan, anong mga assets na nasa loob nun? Meron tayong rep? Pwede yun. So, ito, is mong tindahan, kasama sa business assets ng yun. Kung sinabi ay nagkakaroon yan, yung mga pagpunto, kawali, pagpil, kalan, refrigeration, yun, kasama sa mga business assets natin. At kailangan, very important, kailangan may bank account. Okay? Bakit kailangan may bank account? Kasi normally online po ang aming loan. Wala po itong human interaction at all except sa phone call. Dinideposit po namin ang inyong loan proceeds. So, nag-transfer namin sa bank account. So, hindi po kami nag-issue ng cash, hindi po nag-issue ng cheque. Transfer po ito. So, kailangan tayo po ay may bank account. Yung na-rin po yung aming support po sa financial literacy program po ng DSC. So, kailangan tayo lahat ay magbabank po. Okay? And kung tayo po ay corporation, syempre nag-require po rin ng additional documents po, like corporate documents. So, paano utang? Paano utang? Ano po ang nasa mobile app na din? Ako yan sa ating mga private. First, ang small business corporation ay may mobile app na rin po.
paano kukuha ang loan? Tatlong klase lang po kung kayo may bank account, mas maganda, bank transfer, ibang bank po, transfer na kayo ng peso. Okay, next po. At pag umutang, ano gagawin? Kailangan magbabayad. Dahil ang tono na pinapautang po sa inyo, pinapatitod po namin at pinapatitod po sa iba. Para magkaroon po ng magkakaroon ng lahat na maka-access ng mababang loan. So, ang mga loans po na plus 100,000 kailangan may checking account. So, kailangan mag-issue tayo ng post-it check. So, kung below 100,000, pwede naman tayo bayad Gcash. Kami po ay nasa bills payment ng Maya, ng Gcash. Pwede po mag-bayad yung portal ng Lalabang. Or pwede mag-bayad Maya Palawan as my USSD. Yun na po. Very short and very sweet. Kailangan na sabihin. Kung kailangan niyo po ng information at assistance for the mobile app, may pwede din po mga sumitin ko kami sa record. I will assist you. Kaya ako din po. Kung isa sa reply, so I will assist you pero kailangan nyo rin naman dito. Okay, thank you. Alright, ayan. Maraming salamat mga SC Corporation. Maraming salamat po, Ms. Loisa. And meron sabi niya, pwede niyo pong bisitahin ang ating partners. Andyan po ang Maya, ang Prepaid, ang Cebu CSI, at andyan din po ang SC4. Pwede niyo po silang bisitahin kung gusto niyo sabihin para po mag-inquire, para naman sa inyong business. At ganyan na, habang nandyan sila, kausap ko si Mayor Loco, na mention niya sa akin na si Mayor pala ay yung 5,000 pesos. Pero, itong 5,000 na to, binibigay niya sa mga nag-deserve. Kasi, katulad na sinabi naman ng ating manager, na si Christina, hindi naman tayo palagi lang aasa dapat kay Lord. Dapat, alam din tayo sa sarili natin gawa. At mas nakaka-touch ka naman at mas masarap yung tulungan yung mga taong kumikilos. At alam mo, yung 5,000 mo, hindi ka kasi nag-invest as a stockholder. 5,000 nag-invest ka sa taong nakita mo yung potential na lalaki yung 5,000 para sa'yo mabubuti nila. Sabi nga naman ni Rosa, hindi naman kasi contractor si Mayor ako. Tumutulong siya para sa tao. At marami pa din siyang program na darating sa mga darating pang mga araw para naman sa mga Tagalusumanos. At ito na sa mga good news. Ayun, mga pala, habang tayo ay napapatuloy dito sa ating mga diskusyon, mamaya po may pag-distribute po ng pagkain sa inyo. Pero, huwag na po kayo Huwag po tayo tayo, dalagang na tayo ng ating organizers. Ito pong pagkain ito ay care of Mayor Maconte. Maraming salamat kayo. Walang magugutom na sa kanya kay Mayor. Yun ang ating huling speaker ngayong araw na ito ay si Paris Soriano. Branch Manager of Batangas Alberson Area for Cebu. Thank you so much. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. So, ready na ba ang yumaman ng lahat? Yes. Before magbigay ng idea kung paano tayo sabay-sabay na yayaman, gusto ko po i-introduce ko sa yung aking company. So, I am from the CFI Community Cooperative. Okay, paalala po natin sa tingin po na huwag po tayo lalapit po ang ating organizers para po magbigay ng pagkain. Tsaka dun po sa, meron po kaming booth po sa likod. Yung po gusto na mag-register. At tsaka magtanong din po about our company. Pwede po po magtanong sa likod. Maraming salamat po. So, what is CFI? CFI is short name for Cebu CFI Community Cooperative.
Then meron na din po tayong almost 9 billion loan portfolio. Then ang main office po namin is sa Cebu Capitol, Compound, Cebu City. Next po. So bakit nga po ba in-establish si CFI? Para po bigyan ng magandang benepisyo ang mga miyembro nito. Una po, may 3 pong benepisyo na ibibigay si CFI sa inyo. Ang investment program, ang medical benefits, at ang financial services. So next po. For our investment deposit, so tayo po ay mayroon 3 klase kung paano po tayo yayaman. Hindi lang po tayo basta-basta bibigyan ng tulong ni CFI sa financial support. Siyempre gusto din po ni CFI na tayo po ay uunlad din. Sa amin natin pong share capital, meron po tayong 8% dividend na makukuha annual. Ito po ay upon membership, meron na po kayong 2,000. It's up to you po kung gusto nyo siyang dagdagan. So, at maximum po siya ng 200,000 per year. Halimbawa, gusto nyo pa siyang dagdagan, naka-maximum na kayo ng 200,000. Gusto nyo siya pandagdagan, pwede po siya in the following year, up to 200,000 po ulit yon. At ito naman po ay nagdi-dividend ng 8% per annum. Ito po ay mawi-withdraw natin upon po membership withdrawal. So, tsaka lang po natin siya mawi-withdraw kapag ayaw na po natin or magdi-dismember na po tayo sa CFI. And then, for our second investment is our time deposit. Ang time deposit naman po natin is minimum of 10,000 and a maximum of 10 million. Ito po ay nagdi-dividend ng 4% per annum. Ito naman po ay withdrawal through termination. And then for our savings deposit, wala po itong limit. So kahit magkano ay pwede po kayong mag-invest dito. At ito naman po ay withdrawable anytime. Next po. ₱100,000. Consumable po ito annual. So pag na-consume nyo siya within this year, the following year, panibago po ulit kayo na 100,000. Ito po ay most flexible. Bakit? Kasi transferable po ito into the immediate and extended family members. Halimbawa po, meron na po kayong mga insurances or meron na kayong HMO, pwede nyo po siyang i-transfer sa family ninyo, immediate family nyo po. Ano po? Tapos, pwede nyo din po ditong i-enroll yun pong dependent ninyo, 1-year-old to 17 years old. So, hindi na po kailangan na magpa-member ng inyong dependent. Automatic po, mabibigyan natin sila ng medical assistance under membership dependent. So, same premium and same coverage din po siya. Then, yun pong ating mga household, pwede po natin din silang i-dependent sa atin. Hindi na din po kailangan na mag-member, pwede pong under na po in your name. Halimbawa, si Madam po, yan. Tapos meron siyang 5 katulong. Yung katulong nyo po sa bahay, pwede nyo po yun sa amin ng medical assistance. So, bibigay lang po kayo ng premium na 584 a month, tapos may coverage na din po siya ng kaparehas sa inyo na 100,000. Then, consumable po yun, annual. Ano po? And then, kami lang po yung meron po na double claim. Halimbawa si Madam, meron siyang HMO or meron na siyang insurance, tapos na-confine ka, tapos gusto nyong, nag-claim na kayo doon. So sa amin po, ipapa-certified true copy nyo lang yung lahat ng medical and then OR, lahat ng requirements. Then makaka-claim po kayo ulit sa amin.
So that is double claim po para sa amin. The next po, ito po yung ating mga premium. So compulsory po upon membership, 18 to 59 years old, ang yearly po natin is 7,584 monthly. Then kapag tayo naman po is nag-60 to 69 na, syempre this is the risk na tayo po ay lagi napunta sa mga hospital, sa mga clinics, laboratories. So tataas po yung ating premium. So, meron po tayong 10,000 yearly and 834 monthly. Then, pagdating po natin ng 70 years old and above, so wala po tayong age limit dito, tataas po tayo dito ulit ng premium kasi ito na po yung stage na tayo ay suki na sa ospital. Ano ma'am? Natawa si ma'am. So, 13,000 po yearly and 1,084 naman po tayo monthly. Next po. So, eto po tayo. Meron po tayo mga virtual IDs for our members. So, tayo po ay hindi unlike po sa iba mga insurances na meron card, tayo po ay technology na. So, virtual ID po yung pwede natin i-present sa mga accredited hospitals na meron tayo. Ano po? Ito po ay very easy and convenient kasi kahit saan, pwede po natin itong i-access. Ano po? The next po. So, meron po tayong tariff regarding po doon sa ating medical assistance. So, hindi siya lahat po na coverage is 100%. Tingin ko naman po ay wala din naman po naka-cover ng 100%. Pero sa amin po ay almost. Halos. It depends po doon sa ating tariff base. Next, ma'am. So, dahil nga po, meron po tayo po ay technology na, kapag ka magpapa-online po tayo or magpapa-appointment po tayo sa mga hospital, through apps na din po tayo. Yung atin po mga online appointment. Doon na din po. Next po. Then, our last po is our financial services. So, for our financial services, for employee loans, kailangan po natin sa mga government and private company with memorandum of agreement. So, dapat po may memorandum of agreement po tayo doon para po sa salary loan natin. And then, our percentage is 11.05 per annum. Tapos, nakakapag-loan din po dito up to 72 months. Then, our APDS salary loan, baka po may mga kakilala kayo. So, in our APDS salary loan po is 0.58% po yan per annum. Then, makakapag-loan din po tayo up to 5 years. And then, for our ATM salary loan is 12% per annum. Then, meron din po tayong personal credit line na ibinibigay po ito sa mga members na po ng CFI. So, minimum po dito is 30,000. Then, for our commercial loan, meron po tayong business loan, commercial revolving, and housing loan. Na pwede po tayo, ito naman po is basis with collateralize. Ano po? Next po. So, yun nga po, tulad ng sabi ko, dahil si CFI po is technology na, meron po tayong mga online services. Dito din po natin makikita yung ating mga statement of account, tapos yung mga loan payment natin, tapos kung di tayo po ay mag-withdraw kasi tayo po is walang mga physical money sa ating mga offices. So dito din po tayo makakapag-withdraw sa ating apps. Ano po, dito po natin lahat makikita yung ating mga loan payment history ng mga pinagbayadan din po natin. Ano po? Then, pagka magre-renew po tayo, pwede din po automatic sa apps na lang. No need na po magpunta sa mga offices. Automatic po yon. The next po. Yan. Ito po yung mga support namin. Meron po tayong call center, meron online help desk na 24/7 po na mag-a-assist po sa inyo. So, pwede po ninyo yan tawagan aside po doon sa ating offices nationwide. So,
So, yan po. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong lumapit dun sa booth namin. Paano po kayo magpaparegistered? I-assist po kayo ng atin pong mga kaibigan na staff na CFI doon po sa aming booth. The next po, paano ba mag-member sa amin? So, ang kailangan lang po natin is membership form na magpipill up po doon sa booth. 2 valid ID lang po. Proof of billing kung ang address po ninyo doon sa ID is hindi po tugma sa inyong address ngayon. And then, TIN number po, tapos sketch lang po doon po sa likod ng application form. Then, for our payment po is meron po tayong initial deposit na 2,000, membership fee, 1,500, at ang atin pong, ito pong 500 will be credited to savings account during assembly. So, yearly po, meron tayong virtual General Assembly. Magre-registered lang po kayo doon. So, automatic po, makaka-receive kayo ng 500 pesos. So, yun lang po, and maraming salamat po. Alright, ayan po, si Ma'am Karen Soriano, branch manager, Batangas, Quezon area para sa Cebu CFI. Alright. Okay. Mas magpapamemorable sa ating Asian Innovation Forum ngayong araw. Yes. So, maraming salamat sa pagpunta. At bago tayo dumako sa ating open discussion o open forum, para mas maging memorable naman sa lahat na nagpunta rito, tinatawagan natin si Mayor Will Nocor para magpa-picture sa ating mga grupo or sa mga grupo, sa mga kooperatiba na dito. Ayan, at habang nagpapa-picture po si Mayor sa ating mga nandito ngayon, tinatawagan po namin lahat ng mga speakers, ma'am. Join in on the photo. Dito po tayo sa mesa po para magsimula po tayo sa open forum. Again, kapag may mga katanungan tayo na hindi naabot mamaya sa forum, pwede po kayong bumisita sa booth ng ating mga speakers. Andyan po ang Maya, ang Lipe, Cebu CFI, at andyan din po ang SB Corp. So, picture po with Mayor. Per group daw po tayo magsisimula. Ang ating mga photographer.
nag-save ka doon. Ma'am, yung question nyo, interest rate po ba pag sa savings? Oo, pag nag-savings ka. Pag nag-save po kayo, initial po nun, 3% per annum. Magkakaroon po kayo ng mga missions. Yung missions po nyo, yun po yung dapat gamitin siya for bills payment, gamitin sa load. Every time ginagawa nyo po yung mga missions, nagkakaroon kayo ng reward na dagdag percentage. Yung pinakamalaki po is 14%. Pero pag di mo siya na-achieve yung mga goals niya, wala siya. Depende po kung ano lang po yung ma-achieve nyo. Kunyari po, binigyan kayo ng dapat maka 10,000 kayo na bills payment. Magkakaroon kayo ng additional 1%. Sample lang po, hindi po lahat nagawa nyo. Meron lang kayong certain na nagawa. So instead na 14%, pwede pong 5%, pwede pong 7%. Dahan-dahan po kayong bibigyan ng dagdag na interest rate. So mas lagi nyo ginagamit, mas malaki po yung interest rate na pwede nyo makuha. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Alright, maraming salamat, Ma'am Vicky. Sino pa po ang nais magtanong Para po sa ating... ibang mga Tagalos Baños, meron pa po tayong 4 rooms. Kung kayo katanungan, pwede nyo rin pong bisitahin ang booths ng ating mga speakers or sponsors for the day. Partner, meron pa bang magtatanong? Meron pa, may Meron pa? hinahanap pa tayo. Sir, Ayan. Meron silang tanong. Para po kanino ito? sige sir, tanong po. Ayan. Ano pong pangalan nila, sir? Alex Domdom po. Si Alex. Si Sir Alex po. Sir, kanino nyo gustong magtanong sa ating mga speakers? Sir, tanong ko lang, paano po, yung asosasyon po namin, may mga negosyo naman po kami sa Jamboree. Gusto po sana namin madagdagan yung aming, kung paano makapangutang, ganun po. Para yung aming pong mga miyembro, magamit po nila sa mga negosyo po namin sa aming community. Ayan, ang tanong ni Sir Ano yung tanong? parang tungkol sa pagpapautang. Okay, anong specific? Anong specific partner? Sorry, hindi namin Gusto narinig. niya raw malaman kung paano yung makakapangutang sila kasi may grupo sila. Anong grupo niyo, sir? Parang cooperative po Yes ba po. kayo? Cooperative. Yes, Si- oo. Cebu CFI po ba ito? Malamang ang sasagot ay ang ating mga... Dito ba, Cebu CFI? Sorry. Meron daw po silang cooperative. And Yeah. paano po utang? Yes. Yun po ang kanilang katanungan. So, kailangan po is meron tayong memorandum of agreement. Private po. Private. Private po kayo. Apo. So, may memorandum of agreement po between your company and my company. Ayun. Nalinawan ka agad, sir. Ang bilis. Meron pa po ba? Last question po. Sino pa isa na magtatanong po? Dito po sa gilid. Ito, medyo malaking grupo to kanina eh. May mga katanungan pa po kayo sa ating mga speakers? May business na. Ma'am, kayo po, may tanong po kayo? May gusto po kayo itanong? Ayan. Sige. Yes, sa ating mga speakers, ano po ang yung nais itanong sa kanila? Kasi may business ako, may furniture shop ako. Kaya lang medyo kinakapos ako ng ano ngayon. Paano kaya yun? May furniture business kayo pero kinakapos kayo ng puhunan. Ayun. Sa ating mga speakers, sino po kang makakasagot sa mga kinakapos na puhunan? Hello, ma'am. Ilan taon na po yung negosyo natin, ma'am? More than 20. Matagal na, ma'am. Ma'am, may mayor's permit ka? Kompleto, Pwede, ma'am. Gusto mo ngayon na? Apply kita? May checking account ako. Dito, i-apply kita sa phone. Kompleto ako, ma'am. Assist kita, ma'am. Registered to BIR. Magkano kailangan mo? Pag-uusapan po natin. Sige. Okay. To be disclosed daw. Alright, maraming salamat po sa mga katanungan dito sa ating Meron akong question kay Sir Brian. Kasi kanina, ang karamihan ng MSMEs natin, though online sila, hindi nila pa gaanong na-promote or na-place ng maayos yung business nila para maabot yung audience nila. So, para sa mga MSMEs natin, yung iba, hindi pa ganon ka-techy. Paano naman nakakatulong ang RePay para sa ating mga MSMEs?
Bali yung app naman namin, and we provide trainings para sa mga MSMEs na gusto nilang ilako yung products and services. You can itemize all your products and services within our app, and then yung mga users natin, we can actually offer it to them. So that, kasi very important, kung gusto mo mag-market, laging very important sa mga nagmo-market ng mga products and services is dapat pupunta ka kung nasan yung mga tao, right? So, you go to a place wherein nandun yung mga tao, right? So, bringing your business, your products and services, together with other products and services is not against your business. Kumbaga makakatulong yun kung marami kayo sa isang lugar. Parang ano yan, parang ang concept niyan parang online na marketplace, no? So kailangan yung mga ibang negosyante, kaya nga we're actually onboarding different businesses para at least maraming mga businesses on the app wherein yung mga user kasi gusto nila pag download nila yung app, marami silang makikita. That's why your business, kasi pwedeng yung iba, ang titignan nila yung business ng iba, pero nakita nila, ay pwede din pala yung products mo. So that could be a good strategy for you to work with other businesses within the area po. Alright. Marami pong salamat sa ating mga speakers. Yes, oo. At mukhang Feeling ko nagutom eh. Oo nga, naubos na yung mga katanungan. katanungan. Kanina pa naman kasi silang 7 a.m. Yes, dito. But maraming salamat po sa ating partners at sa Pasalamatan ating natin speakers. si Sir Brian Mendoza ng Repay Solutions, si Ma'am Eloy sa Isip ng SB Core, si Sir Richard Mercader ng Maya Philippines at syempre si Ma'am Karen Soriano ng Cebu CFI Community. Okay. Maraming salamat po sa mga nagstay na ating mga katribu. At ang replay po ng ating Asian Innovation Forum ay mapapanood sa aming Daily Tribune Facebook page, sa TikTok, Daily Tribune Official, pati na rin sa YouTube, which is Tribune Now. So, pwede nyo pong ulitin kung may mga na-miss kayong portions, pwede nyo pong balikan ito sa aming online platforms. At muli, maraming salamat sa pagsuporta sa Asian bago tayo Innovation tuluyang Forum. magtapos, papaalala po namin na puntahan nyo po, i-like ang aming mga social media platforms sa Daily Tribune sa Facebook, ang Tribune PHL sa X, Tribune Now sa YouTube, at syempre ang Daily Tribune PH sa Instagram. Alright, sana po ay may mga natutunan tayo ngayon. At dito sa ating salamat forum. po sa local government ng Los Baños. Para po sa ating mga speaker, maraming salamat po para sa pagbibigay ng oras nyo at para sa ating mga MSMEs na dumalo. So, muli po ako po si Elmer Navarro Ito Manuel. po si Patricia Ramirez at ito ang Asian Innovation Forum. Thank you so much po. Maraming salamat po. Every second, a story unfolds. Tutuparin ko na buong katapatan at sigasig. Habemus Papam. Every day, truth demands to be told. Former President Rodrigo Duterte has formally requested interim release from the International Criminal Court. At Daily Tribune, we don't just follow the news, we live it. In a world filled with noise and misinformation, we bring clarity, credibility, and courage. Whether we're writing from behind the desk or out on the field, our mission stays the same. Deliver stories that matter to Filipinos everywhere. From politics to pop culture, business to lifestyle, we cover the pulse of the nation. Without fear and without favor. From print, digital, and video, we're wherever the story needs to be told, and wherever you are. Behind every byline is a team committed to truth, context, and connection. More than a newsroom, we are a community of journalists, creators, truth seekers, storytellers.
We are Daily Tribune. Know more. Be more. Visit us at tribune.net.ph and follow us across all social media platforms.